Live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright, magandang tanghali po sa inyo lahat. Once again, welcome back to your favorite noontime show, The Baptist Lunch. And we are here once again para muling buksan ang ating programa ngayong linggo po na ito na The Baptist Lunch. Kaya sa mga nasa North, South, East and West Corner, magandang tanghali po sa inyong lahat. And also to our viewers nationwide and worldwide, magandang tanghali po sa inyo. To all the wives and mothers out there, magandang tanghali po ito sa inyong lahat. Dahil ngayon po ay usapan muli na para po sa inyo. Kaya shout out to all the area mothers and to all the wives that are watching with us, tuning in with us this noontime. Kaya habang kayo po ay nananangalian, kami po ay inyong samahan at tayo po ay magkaroon ng masayang talakayan patungkol sa ating topic na cultivate and motivate. Shout out of course to my wife, Ma'am Yang. Hello babe, magandang tanghali sa iyo. And of course to our two boys, Danny Liza, magandang tanghali. And with me as well are my co-hosts, mga kasamahan ko sa programa po na ito. Walang iba kundi si Ma'am Cynthia and Ma'am Marinelli. Magandang tanghali po sa inyo. Good afternoon sa inyong lahat. Halos kakulay ko pala yung kurtina. Good afternoon sa inyong lahat. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan, nasaan man kayo. And maraming salamat for joining us dito pa rin sa paborito nyong kasalo sa pananghalian. Binabati ko po ang aming mga bisita mula from Davao na nanood din sa atin last week, si Ate Jonah. Welcome back to Manila. And also sa aking asawa si Brother Julian at aking mga anak si JJ at si Jeremiah. Good afternoon. At syempre sa West Bank family and kay Ma'am Flor Solomon na ating suki from Japan at sa lahat ng mga suki nato din ha sa Hong Kong. Good afternoon. Mayong udto kaninyong tanan and sa lahat ng nanonood, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan. Amen. Hello, magandang tanghali po muli mga mothers, nanay. Naku, katatapos lamang ng celebration natin ng Mother's Day at talagang naging significant para sa bawat isa yung mensahe natin nung last Sunday. Morning and afternoon service talagang nagkaroon nawa ito ng pagpapala sa atin bilang ina ng tahanan, bilang katiwala sa ating mga anak. At naway itong programang ito ay magpatuloy ng pagpapaalala ng mga naging pagpapala natin nung last Sunday, yung mga natanggap nating biyaya. Ngayon ay pagsagap naman ng bunga ng ating pag-attend ng atin at pakikinig sa ating mahal na pastor regarding sa mensahe bilang mga ina. Yeah. At pasalamatan din natin, Sir Jao, thank you very much for this afternoon. At sa ating, naku, nalilimutan natin pasalamatan yung ating mga nasa audio-video, ating interpreter, si Sister Melay, si Sir Ponching, si Sir Ronel. At saka yung mga suki natin, yung mga nagbigay ng testimony. Ay, oo, pambihira. Talagang natuwa po kami sa testimonies ninyo na talagang kasalo nyo talaga sa pananghalian ng The Baptist Lunch. Kung alam nyo lang nung oras na yun habang kayo yun nung nagte-testimony, grabe yung iti namin ni Sister Marnelli kasi naging kabahagi kami doon sa itinetestify ninyo kung paano nagkaroon ng pagbabago, kung paano kayo naging firm bilang isang ina, bilang isang asawa din. Dahil yung isa ang sabi sa paghawak ng pera, nahirapan siya, yung ina sa paghandle ng kanyang mga anak, Sister Gemma, sa 3 anak niyang babae. Oo, diba? Ginawang radyo ang The Baptist Lunch. Oo. At sana ipatuloy kami maging pagpapala kasi yun naman lagi ang aming dalangin. Maging daluyan ng pagpapala. Amen. Amen. Good afternoon po sa lahat. At sa ating mga listeners abroad, ay nakita ko si Ma'am Flor talagang suking-suki. Hello, Ma'am Flor. Keep on watching and pass the link. Amen. Maraming salamat po sa lahat po ng nagsubaybay. And of course, dahil sa tayo ay katatapos lang ng ating Sunday, ng ating Mother's Sunday, ako po'y naniniwala na marami po sa mga nandiyan po sa ating Facebook Live na sumusubaybay ay join us on this moment dahil
alam ko po na, or in this episode, dahil alam ko pong maraming pinagpala sa inyo from the message that we've heard last Sunday. Amen. Both morning and in the afternoon service natin. Lalo-lalo sa mga main preaching po natin. Maliban sa mga programa, maliban sa mga napakinggan po natin, higit sa lahat ay ang magandang pagbulay-bulayan at muling masariwa po natin ngayong tanghali po na ito ay yung mensahe na pinakawalan ng ating mahal na pastor. Binagkaloob sa atin ng Panginoon sa pamagitan ng ating mahal na pastor about Jochebed. Natin din ang mga storya po na ito. Kay Hannah, Hannah isa and Jochebed, na ako'y naniniwala na these are great examples, mga kapatid. Alam niyo po, if there is something na magandang pag-reflectan po natin ng mensahe ay o ng mga sarili po ninyo ay yung mensahe na pakinggan po natin. Alam niyo po, mga checklist po yan eh. Yung mga checklist, the messages are checklist para makita po natin ano pa yung dapat nating i-cultivate. Amen. Yan yung magandang mapag-usapan po natin. Kasi talagang you cannot deny the reality kapag mensahe na ng Diyos ang naglabas, nag-expose. And it's a good thing that we have a God that is true. Kaya patuloy po kayo, mga mothers and wives, na lumago sa totoo ninyong kalagayan. You see? Kaya yan ang pong kagandahan sa salita ng Diyos. Sabi ko nga pagdating sa salita ng Diyos, hindi mo may pwedeng mapeke ang salita ng Diyos. You see? Yan ang isa sa mga bagay na talagang magsasalamin sa iyo kung ano ang totoong kalagayan mo. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Kaya again, yan po yung ating isa sa mga pag-uusapang mahalaga. Cultivating yourself according to the messages na napakinggan po natin from the last two messages last Sunday. You see? At again, sabi ko nga, Ma'am Cynthia, Ma'am Marinelli, maganda po yan eh. Yung kay, if you can turn me up a bit, sir. Ay yung kay Jochebed, at saka kay Hannah. Iyon yung pinaka-importante kasi makikita po natin dito, mga kapatid, sa storya po na ito ay marami pong makikita, mga kapatid, na may pwede ninyong ma-check sa inyong pong mga sarili. Alam niyo po, bagamat nasi century rin yung mga young people last Sunday, at least nakikita niyo po yung importance, nakikita nito mga young people, yung importance ng pag-cultivate yung sarili niyo according to the examples na tinuturo po ng Biblia. Ma'am Marinelli, Ma'am Cynthia, ano pong masishare ninyo na take ninyo doon sa mensahe po natin last Sunday? Oo, para sa akin, ang tumanim sa akin doon, tumatak sa akin, ang bawat ina ay may problema. Yeah. Pero kailangan meron siyang pamamaraan how to handle the priorities at meron siyang plan. At ito rin yung sinabi ni Pastor na when you are at worst, God is in work. Huwag nating kalilimutan na may Diyos. Amen. Na may Diyos tayong pwede natin tawagan. Akala natin, lagi tayo mga ina. Alam ko, mga maraming nanay, laging jolly yun masaya. Pero deep inside, meron pa rin yung mga dinadala. Kaya patuloy nating paniwalaan na may Diyos. Na lagi tayong tatawag sa Diyos. Huwag natin sarilinin. Mayroong mga ina na talagang sa sarili ko na lang to. Hindi ko, ayaw kong, yung mga mother na may, gusto nila mag-sacrifice. Pero gawin natin na talagang obedience is better than to sacrifice. I-obey natin yung salita ng Panginoon at panatiliin natin sa ating puso upang ito naman mag-flow para sa ating mga anak. Kasi ang mga anak, lagi tayo ang kanilang mga kasama, di ba? Yeah. Amen. And also, still about Hannah, na-mention ni Pastor Hill na if you know your value, you do not need anyone or anything to validate you. So, yung alam ni Hannah yung value niya in the eyes of God and that she needed to be strong because she was there in the process of time. Yun talaga yung nagustuhan ko rin na process lang yun, ng season lang yun ng buhay niya. Pero all the sacrifices pala ay hinanda siya ng Panginoon na maging stronger because she will be raising a very important person in the Bible, diba? Magkakaroon siya na anak na priest. Diba? So magkaroon ka ng anak na ganun, ang bigat sa shoulder niya yon, but she knew what she wanted for her child. Tsaka diba yung
pinili niyang erase si Samuel at sa kanan niya dinala sa altar nung time, nung ano niya, alam niya nang kaya na nung bata na iwanan niya. Dahil matured na siya enough. Tsaka true talaga siya sa harapan ng Panginoon na sinabi niyang iaalay niya yung kanyang anak. Aba, Oo nga. di ba? Nag-iisa, imagine. Katagal-tagal mong pinanalangin. At nung sagutin ng Panginoon, talagang ginawa mo, inaccomplish mo yung ibinigay na ano dito sa Panginoon. Pangako mo sa Panginoon. At andoon yung pananampalataya niya. Kaya nga ang sabi, Mother, have a good plan. The best thing that we can give to our children is our faith. Yes. It will enable them to see their life. Dahil doon sa faith natin. Pero mo, pinagkatiwala na ni Hannah yung kanya nag-iisang anak na matagal niyang ipinanalangin. Hinintay. At nung sinagot, talagang inialay niya. At so with Jochebed. Diba? Ang sabi, magkakaroon siya, ang anak niya is proper child. Oh, imagine. Hindi natin alam kung ano at ano ang plano ng Panginoon sa ating mga anak. Ang gusto lang ng Panginoon, makita yung ating pananampalataya, yung good and right spirit within us, na mayroong isang ama na ina na mananalangin para sa kanyang anak. Yeah. Kasi naniniwala ako na hindi lumabas si Samuel at si Moses para magkaroon ng faith itong dalawang ina, kundi nagkaroon muna sila ng tamang pananampalataya bago sila magkaroon ng tamang mga anak. Yeah. Yes. Tsaka yung pinakita ni Jochebed, yung kanyang courage amidst fear. Imagine, alam mo na lahat ng mga bata papatayin tapos binuhay mo pa rin yung anak mo amidst the fear, diba? Tinago niya ng 3 months, pinalutang niya sa ilog ng after that. So parang kahit na natatakot siya, parang I'd rather take this risk than not taking anything at all. So, yun yung nakita ko. Tapos, pinadala niya syempre si Miriam. So, talagang pinlano din niya. No? Ang galing, di ba? Pinlano niya, sige, puntahan mo yan. Panginoon ang gumawa. No? Puntahan mo yan. Kasi pag naghanap yan ng yaya, ako ang automatic na magbabantay. So, imagine, she was paid. Grabe yung premyo niya. Naalagaan niya yung anak niya legally. May sweldo pa siya. Sabi, true faith is choosing the right way and not the easy way. Correct. At saka yung sinabi nga doon na hindi mo alam ipapaano ang anak mo sa basket. Hindi mo alam kung saan patutungo. Kung saan patutungo yun, ha? Siyempre, may weekend yan, may current. Pero talagang ang pagtitiwala niya sa gagawin ng Panginoon sa buhay ng kanyang anak. Dahil preserve ng Panginoon yung anak niya. Tapos si Moses. yung timing, di ba, napupunta yung anak ni Pharaoh. Timing talaga napupunta nung dumaan yung plano ng Panginoon. Kamay lang talaga ng Diyos yun. Pero kung parang titignan natin, parang fairy tale. Pero hindi. Totoo ang Panginoon. Totoo nangyari. Ganyan lang talaga magplano ang Diyos. Yung mga inaasahan na hindi inaasahan. But yun nga, alam nyo actually, Ma'am Marinelli, Ma'am Cynthia, isa yun sa mga dahilan kung bakit na-relate ko dyan yung dyan yung isa sa mga way na yan yung pinaka nagbigay sa akin ng idea to bring that preaching sa PSS kahapon. Wow. This is the faith. Kasi, totoo yun you will never take action na pagdating sa ganyang bagay without faith. Yes. Yung ginawa ni Hannah at ni Jochebed at he will never take action pagdating po sa bagay na yan. See, like for example, papaano, sabi mo nga kanina, it's a risk. Oo. Sino ba namang magpapaanod ng anak niya sa ngayon, hindi na nga naglalakas ng loob. Ang ginagawa na lang iba, sad to say, on the news, talagang sinasako, binabox. Pero ibig sabihin, hindi for the sake of any reason na mabuhay yung bata. Not for the survival of the Pero makikita natin, yung ginawa na yun ni Jochebed, talagang, talagang you will never do that without faith. Amen. You see? You will never do that without faith. Hindi mo, ako'y naniniwala na hindi niya lang pinaanod yun doon. In fact, sabi ko nga dahil servant sila ni Pharaoh during that time at alam nila yung mga, ibig sabihin, mga nagtatrabaho sila, alam nila yung routine. Sabi ko nga, maybe hindi lang ipinakita sa Biblia, pero sabi ko, it's God's plan, naniwala tayo God's plan, and maybe she knows the routine
She knows the routine ng family ni Pharaoh kasi, di ba, Tama. sila yung pinaka na pamilya, prominenteng pamilya. And she knows kung saan naliligo, saan So she might take that chance na gawin yon. But of course, what pushed her is the faith. Yes. Di ba? So may kita natin talaga dito, one of the things that you have to cultivate is the faith. Oo. Amen. Alam mo, Mother, isa sa mga dapat na i-cultivate nyo yung faith. Katulad din nun, yung kay Hannah. You see, parehas lang halos ng kay Abraham. You see, bakit? Nagsumunod sila sa Panginoon Hesus Kristo. Bagamat vow yung kay Hannah on her prayer, but still, kita nyo mo, parehas yun, nag-iisang anak. Amen. Isa lang na anak ni Hannah, pero ibinigay niya sa Panginoon. You see, si Isaac, isang anak ni Abraham na legal. Diba? Kay Sarah, you see, pero nung hiningi sa kanya ng Panginoon, inoffer niya sa Panginoon. Tsaka yung haba ng panahon na hinintay nila. Yun yung isa sa mga parehas silang may parehas silang may years Matanda na si Sarah. Si Sarah. Matanda na si Abraham. Si Hannah naman, of course, given her medical condition. Kalagayan, condition, talagang barren siya. Yes. But still, binigay siya ng anak. Binigyan din sila. Sabi nga ni Sarah noon, natawa siya, di ba, sa angel. Dahil kala niya, sabi niya, kung ganito na kami katanda, magkakaanak. You see? So, kaya medyo pinagalitan siya ng Panginoon dyan. So, makikita natin sa storya na yan. And then, maliban, so makikita natin. So, lahat, ano ang nag-develop? You see, si Abraham was justified by his faith. Yes. You see, so ibig ko sabihin, pagdating dyan sa mga bagay po na yan, may kita din nyo dito, mothers, on these two mothers, ay talagang kitang-kita nyo po dito yung pananampalataya nila sa Diyos. Amen. If there is something that you really have to pay attention to on cultivating on your spiritual life, it's the faith. Kaya sabi ko nga, ma'am, kinuha ko yan as motivation, as a help nung magawa ko yung mensahe doon sa chapel hour ng young people, ng PSS, the faith check or faith check. You see? Kaya, by the way, sa mga estudyanteng nanonood, na-upload na yung voice recording yan. Ako na yun pa nakita sa mga nasa online kasi nagka-problema yung internet connection natin last night. So, sa mga nasa PSS kayo nanonood, punta lang kayo dun sa PSS page. You will see that. You see, kasi sabi ko, yan yung mga bagay na akala mo, nagagawa mo pa yung gawaing bahay. Nagagawa mo pa yung pagtitiis. Nagagawa mo pa yung mga ginagawa mo ngayon na hirap mo sa buhay. Kuno. You see, yung sinasabi nating hirap mo sa buhay, sa pagiging ina, nagagawa mo yan. Baka mamaya nakikita nyo po na nagagawa niya just by your own. You see, not anymore recognizing na it is God's doing. You see, Diyos ang may dahilan kung bakit ka may lakas. Diyos ang dahilan kung bakit ka nakapagpasensya. Diyos ang dahilan bakit ganyan ka magmahal sa mga pasaway mong anak. You see, so ibig ko sabihin, minsan sa habang katagalan ng pagiging ina po ninyo, hindi na minsan ninyo na, maaaring hindi nyo na napapansin na ganun ka na grabe, hirap ka na, kumbaga, talagang hindi mo na makuha yung hindi mo na makuha yung hindi mo na ma-recognize. You see, hindi mo na ma-recognize na gawa ng gawa na ng Diyos, tulong pa ng Diyos yan, na lahat ay pinasampalatayanan mo sa Diyos. Amen. You see? So, yan yung isa sa mga dapat ma-cultivate nyo. Kaya, yun yan, katulad ng sinabi ko sa PSS students, tatapusin nyo ba ang school year na ito na na-recognize nyo pa ba kung kayo ay faith-motivated, you are faith-generated, or you are accomplishing things by faith? You see? Minsan kasi pagkasalakas pagkatagalan na nating napapamilyar na tayo sa ginagawa ng Diyos, akala natin it's by our own na. Passive na rin. Tayo na yung malakas. You see? Sarili na nating kakayanan. Pero lalong-lalo na sa inyong mga mothers, minsan, kaya nga sabi ko kaya imbis na ma-enjoy nyo yung hirap, you see, dahil it's a natural thing in life. Talagang may hirap because it is one of God's ways to help us grow. Amen. You see, yan yung dapat na makita. Hindi pa pwedeng mawala yan. You see? Kaya ko lang po sinasabi yan, matatapos lang lahat yan, pag umuwi na tayo sa langit. Pero kalakip yan ang pamumuhay natin dito. Na kaya ko lang sinasabi yan, to remind you, mothers, na tandaan po natin, going back to the virtuous woman in the book of Proverbs, ay kita naman natin yung trabahong nakalista doon.
You see? So, hindi natin pwede sabihin na si virtuous woman ay paisi-isi lang sa buhay. Hindi, even yung kanyang mga kasambahay, siya nagpapakain. Maliwanag po yung sinasabi sa Book of Proverbs. You see? So, kaya ko po sinasabi yan, mga kapatid, para makita po natin dito na isa sa mga dapat ninyong makita dito sa dalawang mothers na ito, napaka-importante, is yung kanilang pananampalataya. That's why you have to check as well. Ito yung sinasabi ko kanina, na sinabi ko sa mga Bible students, that you have to check as well your faith. Sa tagal-tagal mo lang, how many years ka nang naging nanay at bilang nanay dito sa mundong ito, kamusta ang pananampalataya mo? Yun ang pinakamaganda. Diba? Kasi sabi ko, pagka hindi mo chinek yan, again, baka maituloy mo lang. Halimbawa, sa mga nag-birthday na. Sa nakalipas na birthday. You see, ilang taong ka na nabubuhay, ilang taong ka na naging nanay, ilang taon na yung pagiging nanay mo. You see, kung yan ay nasimulan mo sa pananampalataya mo sa Panginoon, lalong-lalo pinag-uusapan natin, ma'am, yung the housewife. Yes. You see? And, hey, ito yung sinasabi ko, being a housewife is not, sabi ko nga last Sunday, hindi ito basta-bastang trabaho, hindi mo pwedeng lang-langin lang. At sabi na pag housewife ka lang, parang lamang pa rin yung mga asawa na nagtatrabaho. No, hindi po ganun yun. Kailanman hindi kayo lumamang sa mga housewife lang na tinatawag. Amen. Bakit? Sabi ko nga, it is God's ministry to you. It is God-given. God-given. That's the point. God-given. Hindi human designation. It is God's appointment to you na ikaw ay maging asawa. You see? At maging katuwang sa tahanan ng iyong asawa. You see? So, kaya ko sinasabi yan, to once again lift up, no? Not only just to lift up the moral, but to help each one of you mothers to be spiritual, na huwag niyong kainggitan yung may mga pinagkakakitaan sa labas, huwag niyong kainggitan na hindi sila, uy, buti pa siya nito, ganito, pinagkakakitaan, kahit na asawa na siya, kahit nanay na siya, kaya may sarili siyang pera, ganito, kaya ganito, nakakabili siya ng gusto niya. You see? Kaya ako sinasabi sa inyo, mga kapatid, it's because Satan has his own ways. Just to help you be aware that Satan has his own ways para alisin kayo sa focus ninyo sa natatanging ministry binigay sa inyo ng Diyos. Tandaan niyo po sinabi ko kanina, it is a God-given responsibility. It's a God-given ministry. Therefore, if it's God-given, therefore, ang kailangan niyo pong palakasin is your faith to the one who gave you the ministry. Kaya nga kita natin dito kay George, yun niya po, yung ginawa ni Hannah. You see, anong maliwanag binasa ni Pastor? He weaned first, not until the baby has been weaned. Maliwanag yung sinasabi po doon sa Bible. Ay hindi po siya sumama doon sa traditional practices of offering. Bakit? May kailangan pa siyang gawin para sa kanyang anak. Amen. You see? And sabi ko nga sa inyo, hindi lamang po yun, mga kapatid. Even kay Jochebed, na nakita po natin na sinabi po ng Biblia. You see, yung responsibility niya, hindi niya pa rin talaga basta pinakawalan. Hindi niya pinaano at basta na lang sinabi na, bahala na kung mapulot. Ay, napulot. Alis na siya. No, hindi. She made a way and God planned it na siya pa rin ang makapag-alaga sa kanyang anak. You see, nandoon pa rin yung thinking niya. Kaya nga si Miriam, ang ginawa ng anak niya, na may kakilala siya na pwedeng mag-alaga. Sino tinuro? Yung nanay pa rin. Because she knows kung ano gusto ng nanay ni Moses na siya pa rin ang mag-alaga sa kanya. Amen. Oh, you see? Kaya nga, makikita nyo mga kapatid, talagang yung resulta sa buhay ni Moses, you see, yung resulta sa buhay ni Samuel, makikita po natin, it all started strongly from the faith of these two mothers. Amen. Kaya nga, if there's something that you have to cultivate, it's the faith. Amen. Yan ang maganda. Sige ma, may gusto pa kayo idagdag dyan, ma? Para sa akin, ako rin, personally, Yes po. nung mag-testify yung anak ko, hindi ko, actually first time nung mag-testify ng ganyan na talagang sinama siya sa programa. Doon ko nakita, hindi unaware ako na meron palang impact yung ginagawa ko sa Yes, kanya. amen. Until the time na ma-declare niya publicly yung ginagawa ko. Actually, nung bago siya, nung malaman ko magte-testimony siya, sabi ko, Trish, ano kaya sasabihin mo? Meron ba akong silbi sa'yo bilang nanay? Sabi ko sa kanya, sabihin mo na lang kaya, nanay na pakialamera. Kasi
ako yung nanay na lahat talaga. Paggising, lalagyan ko pa. Titignan ko pa, halimbawa bukas, gigising siya ng ganong oras. Titignan ko pa yung alarm clock niya kung talagang nakaset yan sa tamang oras ng paggising niya. At paggising niya, syempre, yung mga bata, ewan ko ba, yung tamad kumain ng almusal? Ikaw ba mga anak mo? Oo. Talagang gigising ako ng maaga para lamang sila lutuan ng pagkain. At masama ang loob ko kapag hindi niya yung tinikpan. Kaya itong anak kong to, talagang kukunin ko pa, Tricia, eto, kung hindi, magbaon ka. Tuwing aalis yan, titignan ko kung may tubig, kung may biscuits, lalo na ngayon, yung mga paglabas-labas niya na for interview, for seeking a job. Talagang mini-make sure ko, pati yung damit. Anong isusuot mong damit? Ano ba yung appropriate na damit, sapatos, yung buhok mo, lahat yan. Kaya nga sinabi niya, kahit daw yung pilantik ng kanyang pilikmata, totoo yan, nagbigay pala to talaga sa kanya ng significance. Kasi talagang, nung pa lang sila parang papasok na sa teenager, kailangan ng marunong mag-ayos ng pangangatawan bilang babae. Kaya sabi ko, ako ang unang magtuturo dito kung paano maglagay ng lipstick, paano maglagay ng powder. Baka kasi ang fear ko, kung sa iba sila matututo, baka kung ano ang ituro sa kanila, ay ba, magpagkaawayan pa namin. Yes. Gusto ko, lalabas pa rin na yung pagiging Kristiyano nila, baka dumating dyan, iba-iba yung kulay ng buhok, iba-iba yung, kumbaga, hindi na appropriate bilang Kristiyano na magiging blessing sila sa iba pang kabataang Kristiyano. Kasi hindi sa lagi kong tinitingnan, sabi ko, matagal na kami dito sa church, tapos ganito pang matetemblang, masisemplang yung mga anak ko. Parang nakakahiya sa Panginoon, parang wala kaming natutunan sa simbahan. Kung sa amin pa lang makikita kami at saka yung aming mga anak na semplang-semplang, ay nakakahiya naman sa harapan ng Panginoon at nakakahiya doon sa ibinigay sa atin na magtuturo sa atin kay Pastor Hill. Oo, pero pagka yung anak mo sumemplang pa rin, tas adult na siya, choice niya na yun eh. Yeah, that's right. Choice niya na yun. Kahit paano pa natin sila turuan, kung ayaw talaga nilang sumunod, talagang panalangin na lang yung magkikip sa atin, diba? Ako naman po, nung Mother's Day, si JJ at si Jeremiah, gumawa ng sulat. Yung sulat, binasa ko doon na sa bahay. Tapos sabi ko, hala, naiiyak ako doon sa sulat kasi sabi pa ni JJ, hindi ko lang sasabihin pala. Basta, naiiyak ako doon sa sulat niya. Pati si Jeremiah, nakakatuwa kasi sabi ko, okay, na-appreciate din pala nila. Tapos talagang sila yung nag-effort na bumili ng gift nung Saturday evening. Sabi niya, ma, i-drive mo kami sa SM. Alam ko na, nabibili sila ng gift. Sabi ko, sige, magtatapos na lang ako. Oo. Sabi niya, sige, kasi yung time na yun, nagpapahingin daddy nila. So, ako na lang ang nag-drive sa kanila. Tapos, pag kinamagahan, nakakatawa kaya hapon na kami kasi nakalimutan nila sa pagmamadali nila ng umaga. Pero okay lang din kasi nandito sila sa junior church. Hindi rin sila makapunta doon. So, nakakatuwa yung mga ganitong bagay na tututunan nila sa church. How to appreciate their mother, their father, ganyan. Na small acts of kindness na akala mo bilang nanay na ay parang wala na, araw-araw sirang parang nagiging passive lang. Sirang plaka na tayo sa mga anak natin. Pero hindi pala. They have appreciated that. Even si Ma'am Tet, hi Ma'am Tet, kung nanonood ka, diba sabi niya, during lunch, they have lunch together as a family, nung nag-share yung mga napihira anak lang na, silang na maging kompleto. Feeling niya daw, binabasa yung eulogy niya. Kasi na-realize niya, ganun pala ako na nanay. So, lahat nung description na hindi niya ine-expect na yun yung impact. So, can you imagine if you don't have faith in God, diba? Parang kung pabayaan mo lang yung anak mo na, ano lang yung choice mo, ganyan. So, wala siyang guidance. Lalaki siya, walang guidance. Pero dahil nasa church tayo, may guidance yung mga anak natin na nare-reinforce. Kung ano yung sinasabi sa church, sasabihin ulit sa bahay. Kung ano yung nasasabi sa bahay, nare-reinforce sa church. Diba? Ang ganda na mayroon tayong church na katulong natin sa pagpapalaki ng ating mga anak. Yan sabi nga ko sinabi ni Ma'am Leila po dito rin po kayo. Pambihira, yung kumbaga sa atin, susuportahan na lang natin, i-accomplish na lang. We will put into action yung naririnig natin sa pulpito. Ay sabi ko nga, hindi nalalabo yung mata natin para magbasa talaga ng kung ano-ano pa. Makinig ka na lang. Ay, napakalaking halaga na yon yung pakikinig natin. Naniniwala ako, nasa 80% yan. At least 20%,
basahin na natin ang Biblia. Amen. That's right. Sabi ni Ma'am Laila, iba po talaga ang maging bunga Yes. sa mga anak kung mismong magulang ang nagpapalaki sa mga Yeah. bata. At may desire tayo na mapasaayos ang kinalalagyan ng ating mga anak. Salamat sa Panginoon at sa simbahan na meron tayo. Oh, si Ma'am Jessica. Sabi nga The- dito rin po ni kanina, ni Ma'am Yang, sobrang iba po sa akin nung kay Hannah na she weaned her child first bago niya pakawalan for the ministry. Amen. Kasi once she did that, alam niya na ready na si Samuel para sa lifetime of service. Amen. Wow. Then kay Jochebed po, great impact po how she made Moses see the greater picture of life and kung paano niya naipasa ang faith niya. Kaya nakagawa po si Moses ng great and powerful decision. Parehas po Amen. dito na Amen. sinabi po ni Ma'am Jovelyn. Maganda po ito. Oo nga. Noong ipinagkatiwala ng Panginoon sa amin si Blessy, my prayer for her is to grow in the church and to involve in the music and choir ministry. Noong Amen. nag-preach si Pastor, the same subject nung morning service on that time, 1 or 2 years old siya. Mas lalo ko pang pinag-pray like sa unang prayer ko, but God has greater plan for her. I am so blessed and grateful na isa na siya as a full-time observer. Ang Amen. prayer ko ngayon sa kanya ay maging matatag siya sa decision niya and to focus her commitment sa Panginoon. Amen. Huwag kang mag-alala, ma'am. Bamong nandito yan, puprotektahan natin sa mga mapanlinlang na lalaki. Kay Ma'am Nelia, sabi Yeah. niya, tama po yan. Tayong mga nanay, gusto natin na maging maayos ang buhay nila. Pero pag pinili pa nila ang Yeah. maling landas, pananagutan na nila yan sa Panginoon. Oh, Basta tayo, ginawa natin ang part natin as a mother. Correct. Actually, sir, ito yung sinabi ko noon na meron akong fear sa pagpapalaki ng mga anak. Gagawin na natin ang lahat. Andyan yung Proverbs 22:6. Yeah. Train up. I-train natin yung mga anak natin at wag na nating dalin pa yung bigat na kung ano ang magiging resulta. Ang Yeah. kwan lang natin, i-train sila at bahala na ang Tsaka sa Panginoon. pangkasalukuyan, kasi minsan kaya nagkakaroon ng ganyang thinking. Kasi nagpipicture out ka by your own. Yeah. Not having God's understanding. No, mahirap po kasi, ito po yung nangyayari sa mundo eh. They're trying, kahit na hindi sa when it comes to life, kahit di lang sa pagiging nanay, in generally speaking, nagkakaroon sila ng vision not based on God's plan. Correct. Kaya yung vision nila ay may kalakip na takot, may kalakip na worry, may kalakip na kasi walang kasiguraduhan ba? Oo, Kumbaga uncertainties. Uncertainties, Oo. that's it. Kasi kumbaga parang iniisip, naku, mararating ko kaya yun, gusto kong maabot. Kasi na kaya may mga ganon, it's because it's not based on the faith. Yes. Yeah. It's not based on the faith of God's plan. Correct. Kasi pagka nagsarili po talaga tayo ng plano, I'm Wala telling talaga. you, magkaroon ka man ng projection ng iyong dulo, mayroon ka pa rin takot, mayroon ka pa rin pag-aalala, mayroon Frustration. Yun ang bagsak. Yun ang bagsak. Kaya doon bumabagsak sa frustration kasi tiningnan mo by May your sarili. own eyes. Eh. Yeah. Tiningnan mo, inunawa mo by your own understanding. Kaya ngayon yung sinabi ko po nung nakaraan di ba? Na nag-preach po ako dito sa atin last time, yung sinabi ko, be not wise in thine own eyes. Maliwanag yan sa Book of Proverbs. You see, kaya doon tayo bumabagsak. Ganon din po, katulad ng sinasabi natin dito sa pagdating sa mothers. No, subukan nyo pong gawin yung ginawa nitong dalawang nanay na ito. Yeah. You see, sa faith sila. Kaya tingnan nyo po, walang frustration ang dulo nila. Yeah. Yung tama yung sinabi mo, Ma'am Cynthia, wag muna nating pangunahan yung ano kayo mangyayari sa anak ko pag gatong tinraining ko sa kanya. No, yung Proverbs 22:6 na pinasabi po sa atin, pangkasalukuyan yun. Yeah. Amen. You see? So that, ang pinakamaganda nun, ang point dun is that sa dulo, may kita natin na may epekto yung training na ginagawa nyo ngayon. Exacto. You see? Kaya nga po, maganda nga yung sinabi po dito na sinabi niya na binanggit ni Pastor last Sunday. Sabi ni Ma'am Jessica Mendoza, sabi niya, the best gift you can give to your child is faith. Yeah. Kasi kung sinimulan mo yung mga bata sa faith, then later on, sabi nga ng Biblia, Proverbs 22:6, train up a child the way he should go. When he is old, he will not depart from it. So therefore, kung simulan mo siya sa faith, pagkatapos mo siyang ni-train at dumating na siya sa kanyang edad, na siya na po ay may sarili rin pamilya, madadala niya yung faith na yun.
Amen. He will not depart from that faith na pinagsimulan mo na pagpapalaki sa Kanya. Yeah. Sample dyan si Brother Julian, 'di ba? Kaya niya nagustuhan talaga yung church kasi hinanap niya talaga kasi lumaki nga siya sa simbahan. So nung nakita niya yung church na to, ito ang church na gusto ko na pagkakalakihan ng anak ko. So siya yung example na pinalaki siya sa faith, sa simbahan. So hahanap-hanapin niya. Yeah. Yan yung sinasabi niya. Yun na naging fruit. Siya mismo makakapagsabi na Siya wala mismo. siya sa tamang lugar. Oo. Yun ang Hahanapin pinakamaganda. niya. Tapos pag pupunta siya sa ibang church, parang may kulang. Then eventually, Hindi ito, nasasatisfy. perfect na hulma ng church na gustong-gusto niya na lahat ng hinahanap niya. So, it's so reassuring. Yeah. And that assurance only comes by faith. Yan, katulad din ng sinabi ni Ma'am Miracle Rose Opo. Blazardo, iba po talaga ang pagmamahal and sacrifice ng isang ina. Minsan may doubt tayo na tama ba ang pagpapalaki natin sa anak? Tama ba na ginagawa natin bilang ina? Pero hanggat may faith, tayo ay kay God, hindi tayo magpe-fail. Napakalaking bagay ang church natin kasama ang mga anak. Yeah. Amen. Yan po yung totoo. Kasi yun nga yung nakikita nila na kung ano yung ginagawa ninyo sa kanila mothers, ay makikita nila na ito. Yeah? Ito pala yun. Ganito pala yun. Kumbaga hindi. Kaya nakakalungkot. Kaya, alam nyo, gusto kong banggitin ulit yung sinabi ni Pastor last Sunday. Nasabi ni Pastor, nakakalungkot kung iba yung naipapasa nyo sa anak ninyo. Yun ang mga matinding dapat ninyong bantayan. Diyan napapasok yung talagang cultivation. Yeah. Anong tinanim, yun ang aanihin. Tsaka yun nga, ma'am, yung tinan nyo, narinig natin. Kaya pinag-testimony ko, pinili ko din yung mga inassign ko na mag-testimony that time. Nakikita na natin yung sinasabi nating motivation. Yeah, amen. Nakikita natin at how our fruit. family is being motivated because of your cultivation, mothers. Amen. You see, na-motivate sila to be Sir Gerard tsaka Sir Ryan, na-motivate sila sa ministry. Amen. Why? Because of Their pag-cultivate wives. ni Ma'am Rhea at ni Ma'am Jenny sa kanila pong mga sarili. Ay, examples lang po sila na nakapag-testimony. Alam kong marami pa po kayo. Amen. Amen. You see, hindi lamang po yun. Sila yung mga nagiging dahilan di ba? Kung bakit Opo. napupunta yung kanilang mga asawa sa simbahan. It's all because of your cultivation. And ako po yung nakakasiguro sa pagsabi po nito na ang pinakaunang matinding na kinultivate ninyo ay yung pananampalataya nyo sa Diyos na makasama nyo pamilya nyo simbahan. Amen. You see, yun yung kinultivate ng Diyos sa inyo at nagpasakop kayo sa cultivation na yan, lumago yung faith ninyo, kasama nyo ngayon yung asawa nyo. Amen. Kanina, bagamat matagal, kanina Ma'am Cynthia, nabanggit mo, bagamat hindi mo naririnig yun. Hindi mo inaasahan na ganun ang sasabihin ni Tricia. Opo. Pero narinig natin sa kanya ngayon, lumabas yung motivation na nakuha niya because of how you cultivated yourself. You see, sa letter nila JJ. You see? So, sabi ko nga, mga kapatid, hindi natin kailangan hanapin. It will come out. Kaya nga sabi sa atin ni Pastor, you just have to focus on taking your cultivation seriously. Amen. Ma'am Cynthia. Actually, sir, kung nandito si Pastor, nakita ko sa kanya sa pagpapatunay ni Ma'am Lerma, sir, kung paano siya kinultivate ni Pastor. Kasi naging mag-asawa sila, hindi pa siya ganon spiritually. Wala. Siya sa kanya talaga Oo. yun. Pero mo, kahit yung pagdadamit niya, Opo. tatanungin niya pa kay Pastor, Saturday evening daw, sasabihin niya pa, Pastor, okay ba itong isusuot ko bukas? Pag sinabi ni Pastor na hindi yan pwede, talagang papalitan niya. Talaga si Pastor mismo, kapag magpapatahi siya, lalo na nung umpisa pa ng pagsasama nila, kung ano yung isusuot niya, kung ano yung kulay na nararapat, lahat yan, pati damit, pati sapatos. Kaya talagang iba pa rin kapag talagang tayo ay sumusunod sa Panginoon. Amen. Yeah. At tayo ang naging bungal yan ngayon dahil sa pag-cultivate ni Pastor sa atin. Yeah. Tayo mismo. Pero mo, eto na tayo, hindi ko maarok, hindi ko maisip kung halimbawa wala tayong ganitong simbahan, nasaan kaya yung aking pamilya? Aba, baka yung anak ko wala, may asawa na, baka 3, ilan ang, hindi lang, minimum na 3.
Tsaka Yeah. parang na-mention ni Pastor ang word na compassion. Yan. Na yun yung meron ang isang ina, meron yung nakita natin kay Pastor na because of that compassion, kaya nakukultivate niya tayo. Amen. Oo. At yun din yung Oo. nakakapagpa-cultivate sa atin dun sa ating pamilya, sa ating mga anak. It's not easy, no? Pero it's doable kung gugustuhin mo talaga siya na kasi walang ibang way, walang ibang pamamaraan, kundi yun lang talaga. Ang pananampalataya ang magpapanatili sa atin sa ating sa simbahan at sa ministry, kung ano yung mga ministries natin. At yun din yung magpapanatili sa atin na maging strong sa everyday na process na dinadaanan natin. Na, o di ba ngayon may bago ka ng mindset na narinig mo na grabe ang hirap ni Hana at ridicule niya na dinaanan niya. O malay mo, yung mga anak mo na sa hirap ng mga pinagdaanan mo dyan sa mga anak mo ngayon, you never know you're raising a Samuel or a Moses. Yan. Diba? So, kaya go lang ng go, mga mommies. Yeah. At saka kahit bilang Sunday school teacher, yan din yung aking isa sa mga tinitignan. Itong mga bata, hindi lang sa Sunday school teachers, pati sa mga teachers sa Good News Class. Pagpatuloy natin yung planong ito, itong programang ito, kasi hindi natin alam, isa sa mga bata na tinuturoan natin, maging pastor. Hindi lang yun. Isa sa mga bata na tinuturoan natin, yun lang lagi ko sinasabi sa mga bata. Malay nyo, isa sa inyo maging kapitan nitong tagig. Buti ko kapitan na Hindi natin maging alam yun presidente pa yun ng Pilipinas. Hindi talaga. Kasi sabi ko, kung anong i-cultivate ninyo sa inyo pong kompasa, as you cultivate the faith as you raise your children, sabi nga natin, faith, sabi nga kanina, di ba? Faith ng ating mahal na pastor na pinaalala ni Ma'am Jessica, faith is the best gift for your children na maipamana mo. Yes. Sabi nga, kung matatandaan nila yan, later on, sino ba si Moses? Leader of Israelites. Yes. Yeah, You see? biruin mo. So, ibig sabihin, who knows? Baka yung anak nyo susunod na leader of the Philippines. Correct, di ba? Hindi talaga imposible yun. natin alam. If you won't have faith, grabe naman. Grabe naman mangyari. Parang hindi ko naman nakikita. Hindi mo nakikita sa anak mo. Pero kayang makita ng Diyos yung dulo. Kaya ngayon po yung sinasabi ko sa inyo kanina para wala kayong worry sa dulo, para hindi nyo gawing isipin, alalahanin yung magiging dulo, manampalataya kayo sa plano ng Diyos para sa anak nyo. Amen. As you do your part on winning your children. Amen. Yes. Lalo na sa mga ina na may mga anak na lalaki. Aba, for sure, nagre-raise kayo ng isang future na tatay, magiging leader ng tahanan. Correct. Kaya nga sabi ko, kasama ko si JJ sa Good News Class Kako Jay, ikaw ang itinalaga ni Brother Noel dito sa ating sector. Gamitin mo itong pagkakataong ito as a training ground. Although nahihirapan siya dahil nag-aaral, tapos eto pa may binigay pang isang task. Sabi ko, Jay, isang opportunity mo yon, privilege na matrain ka. Kasi bata ka pa Yan din ang patutunguhan mo, maging leader. Oo, tsaka sinasabihan ko siya na, kaya mo yan, 18 ka na nga. Ako nga, nag-umpisa ako mag-training, mas bata pa, high school pa, diba? Napipilitan na magtrabaho, ganyan. So sabi ko, the more kan tinitrain, dapat kayong mga young people, pagka binigyan kayo ng responsibility na pwede kang lumago, you take it kasi para yan sa kabutihan mo. Amen. Matututo ka dyan, madadapa ka man, bangon ka lang ulit. Matututo ka dyan, at least wag mo nang gawin ulit kung ano yung namali mo. Pero talagang it's an opportunity for you to grow. Yun ang problema sa mga bata ngayon, na marami sa kanila, ang dami na naman gagawin, ganyan. Angal muna bago gawa. Oo, instead na ma-appreciate nila na, uy, it's another opportunity Privilege. for me to grow. It's a privilege for me to serve, ganyan. Tsaka dun kasi lalabas yung tunay na yung compassion mo talaga sa tao. Nakikita mo doon pag nagsiserve ka na sa iba. Na natututo ka ng patience, long suffering. Ako bilang isang ina na wala akong anak na lalaki, Brother Noel, hello. Pero nagtitrain ako ng 2 babae in the future, magiging nanay na magtitrain din ng mga anak. Kaya sabi ko critical din yung ako bilang ina. Lagi sa akin pinapaalala ni Brother Noel yan na ikaw sa'yo nakasalalay ang mga anak mo. Kasi sa'yo nakikita ko anong gagawin nila pag sila ay nagkaanak din.
Correct. Sabi ko, noong una sabi ko, ano ba yan? Napakalaking ko nito. Pero totoo talaga yung reality. Nung una-una niya yan sa akin sinasabi, parang passive lang ako. Pero ngayon nakikita ko na dapat pala talaga seryosohin natin talaga yung ganong yung mga opportunities, yung privilege natin na makapag-alaga ng mga anak. Akala natin ngayon hirap. Kaya nga sabi ko, nasa puntos na ako na yung mga anak ko medyo malalaki na. Yes. Yung mga young na mother, sabi ko, alam nyo, lilipas din yan. Habang nandyan kayo, gawin nyo na at i-enjoy nyo kung anong meron kayo. Tsaka gusto ko yung sinabi ni Pastor Hill that when God makes great things, He would give it to men. But if He wants to perform greater things, He gives it to women. Sabi, diba? Parang gusto ko na mag-anak ng babae. Pwede! Diba? Totoo Sir naman. Julien. Sa 5,000 loaves, sino ang nag-prepare nung 5,000 loaves? 5,000 bata. na ano, Bata. yung Wala bata. nga naman yung bata. Yung baon ng Talad. bata. Sino nag-prepare nun? Siyempre. Nanay! Yeah, totoo yan. Alam mo, kaya nga sinasabi, kaya ito yung, ayan ang maganda, tinuturo ng dito sa simbahan natin. Kaya yung pinapakita ng mundo na parang nabababa ang mga asawa. Oo. Kaya naghahanap sila ng Babae, sarili asawa. nilang rights, women's Equality. rights, equality. It's because wala silang alam sa tinuturo ng Biblia. Totoo. Hindi nila alam. Well, we cannot blame them, but somehow at sana makita rin ng mga ganyang kabigat ang trabaho ng simbahan. Yes. Totoo. Na hindi yan, nauunawaan na, I'm not trying to put down pastors, pero yan ang hindi nauunawaan because as I have witnessed, God knows what's in my heart. I'm not saying this to degrade anyone, pero ganyan ang dapat na maunawaan ng mga nagpapastor, ng mga Amen. pastor at That's ng simbahan. Tama. That this Amen. is not for religion. Sabi nga ni pastor, church is not for religious purposes. Correct. It's for education. You see, Amen. it's Saka for Bible education. for May nation building, Yes, sir. yun nga po sinasabi ko. Kaya hindi nila naunawaan. Kaya tingnan nyo, may ganyan na nag-a-arise. Pero kung naririnig nila yung mga ganito na, katulad yung binanggit ni pastor na yan, naririnig nila na, katulad niya, ang salvation, ang kasalanan niya, nagsimula dahil sa nasimulan ng kay Eve. Oo. You see, sa kababaihan. Pero saan naman nagsimula ang birth ng Salvation. Savior? Babae You see, ba? kay Oo. Mary. You see, katulad nila, pinag-uusapan natin, great leaders, sino sino ito? Si Moses, sa nanay. You see, so ibig ko sabihin, kung makikita nila ito na may nagtataas, merong ang Biblia, hindi sinasabi na mababa ang babae sa lalaki. Yes. No, the Bible knows that yung tamang balanse Yes. ng respeto, yung tamang respeto para sa kababaihan, lalo na sa mga kananayan at asawa. Yes. Kaya ko sinasabi ito, it's because sa inyo po na mga nakakarinig ng mensahe po natin dito sa simbahan, if you're part of this church, we are blessed. You are so blessed, mothers and wives. And I would like to encourage you na kayo na rin, pag may naringgang kayo, na mga unchurched mothers, unchurched wives na mga kakilala ninyo at magreklamo sa ganyan, kayo na mismo, I would like to encourage you na kayo na mismo, that's a way for you to win them. You see, it's a way for you na ma-win mo sila sa maling kaisipan na yun. Because they're lost on that kind of idea because of how the world is poisoning their mind. So kayo po na nakakarinig ng ganitong mensahe mula sa ating mahal na pastor, nakakaalam, binibigyan tayo, ine-educated, you are Bible educated in our church. You see? And nakikita natin sa mga programang ganito, makikita na na-uplift, no? Hindi parusa ang pagiging asawa, hindi parusa ang pagiging housewife. You see? But it is one of the highest ministry Amen. in the world, in this world. You see? Amen. Nakakala ng iba, mababa yung trabaho nyo. Ito na. Illustration na yan. Preaching ni Pastor. Napakaliwanag yung tinuturo ng Biblia. Totoo yan, sir. At ngayon, alam niyo pa ba, sir, kapag kayo ni Sir Maki at saka ikaw, sir, nandun sa pulpito, piniperform nyo yung mga responsibilities nyo. Alam nyo, sir, laging umiikot sa isip ko, kung nandito si Ma'am Lerma, grabe yung ngiti niya. Kasi siya yung, alam ko, malaking bahagi ng buhay niya
na siya ang nag-train sa inyo. Amen. Kasi si Pastor that time talagang yung task pa dito, talaga napakalaki yung magsisimula ka. Parang tayo, di ba, sa pamilya, sa pagsisimula, yan yung pinakamahirap sa atin. Kasi kapag malalaki na yan, okay na. Nung maliliit pa to si Sir Jao at si Sir Maki, grabe, nakita ko yung pagiging tough niya. Hindi siya nagko-compromise. Never siya nag-compromise na sasabi. Yung magiging emotional siya, naku, nakawawa naman itong mga anak kung madidisiplina. Siya hindi. Talagang pahihirapan niya pa. Narinig ko pa yung word kay Pastor noon kung paano siya talaga magdisiplina sa inyo. Yung pamamalo. Naikwento to ni Pastor. Minsan sabi niya, naku, Blair Mama, buti pa, patayin mo na lang yung mga anak mo dyan sa pamamagitan ng palo nyo. Kaya nakita ko talaga, hindi basta palong pitik, kung talagang pinakikita niya yung bigat ng kaparusahan na sa pamagitan ng pamamalo natin, di ba? Kumbaga sa traditional Filipino, ma'am eh. Totoo. Talaga kung ano mahawakan eh. Ilang hangin ang nabali. May kurot pa yun. Kaya tayo mga nanay, wag tayo magsawang mamahalo, wag tayo maawa. Yan ay parte ng pagbibigay natin ng pagmamahal sa ating mga anak na ayaw natin silang lalaking malamyak. 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 Totoo yun. Tsaka alam niyo po kasi, ang point kasi dyan is, bagamat may mga ganon type. Lately, naunawaan ko yun. Pero, ang point kasi is yung thinking na, sa bagay, siguro di ko naman nila lahat because lumaki ko sa tahanan na alam ko kaya siya ganon. Ang point kasi doon is kaya ganon sa amin doon si Ma'am Lerma kasi ayaw niya makarating pa kami kay Pastor. Kasi kumbaga, wala nga kami ganong kurot kay Pastor. Wala nga kami ganong palo kay Pastor na kung ano lang may palo niya pag galit siya. It's because of the reason at pagdating na dito, pinali na to eh. Kumbaga yun sa kanya, wag na kayong parating dito. In fact, actually, sabi ko nga na-adapt ko yan kahit sa mga full-time staff eh. Kasi alam yan, nandito si Sir Ponching, lalo na sa mga lalaki. Kasi kapag pinaratang ko na, minsan, may paddle ako, nagpa-paddle pa ako sa full-time na lalaki. You see? Totoo yun, pinapalo ko talaga. Yung witness yan si Sir Ponching, witness yan si Brother Romero, nandito. Bakit ko ganun? Kasi, the moment na pag sinabi nila sa akin, sabi ko naman sa kanila, pag sinabi yung ayaw nyo, hindi ko gagawin yan sa inyo. Pero, makakaasa kayo, dadaling ko na kayo sa final authority. You see, kasi, kumbaga, dati yung kay nanay, yung graces ba? Kumbaga nakikita ko po yung graces, mas gugustuhin ko to kaysa pagdating dito, ang prinsipyo pa naman ni Pastor. Kung hindi na tayo magkakasundo ngayon, wag mo nang patagalin. Maghiwalay na tayo ngayon kaysa maghiwalay din naman tayo sa dulo. You see? So, ano ibig sabihin nun? Lumayas ka sa bahay. Hindi ka pa handa that time. Wala. Kahit pa sa totoo lang, ma'am. Para lang sa mga young people na nun, kahit pa may trabaho kayo, huwag kayong maglakas ng loob na pagkasinabihan kayo. Kung hindi tayo magkasundo, lumayas ka. Pag sumagot ka na, dilayas, parang kala nyo, di ko kaya buhayin sarili ko. Kaya nyo sa pera nyo. Pero tandaan nyo, hindi nyo kakayanin yung balik ng Diyos sa inyo. Exacto. Yun ang kung sabihin nyo nananakot ako ngayon. Totoo yan eh. Matakot ka pag Diyos ang bumalik sa'yo. Huwag mo ipagmalaki yung trabaho mo. Kahit pa malaki ang sweldo mo. Huwag kang maglaas ng loob na mag-separate. Sa Biblia, isa lang ang separation ng anak sa magulang nung kinasal na. Amen. Nung nagpamilya, yun lang. Doon lang. That's the only time na pinapaseparate ka ng Diyos sa pamilya mo. Kaya kahit pa may trabaho ka, kung hindi ka pa, wala ka pang sariling pamilya, nasa puder ka pa rin ng dapat mong respetuhin ng mga tao, nanay at tatay mo. Amen. You see, pinapiyawan ko lang yan. It's because ganun yung ganun ma'am yung ng discipline. So para sa akin personally, kasi nasaksihan ko rin naman eh. May mga bagay na hindi ko naman ito sinasabi na hindi ko tinitake ito na parang buti pa si Maki, hindi nakaranas. May mga naranasan ako na hindi na talaga naranasan ni Maki. Pero kaya ako sinasabi, tinitake ko yun as advantage ko. Correct. Martial law. Laylo na yung martial law. Ang take ko dun ma'am sa mga ganong bira ni Ma'am Lerma sa akin, graces pa yun eh. Yung kumbaga, kesa malalaglag na ako dun sa, tuluyan na ako malaglag dun sa hukay. Protection dito na ako. Grabe, no? Ganun yung protection ng isang ina. Yes, ganun yung makikita ninyo. Na akala nyo, sabihin na natin na mapalo kayo, binubungangaan kayo, naririndi sa ganun. Kaya may ganun yung nanay. It's because,
takot siya na mapunta ka na doon sa worst. Amen. Hindi naman sa kinukonsinti. Kundi gusto lang salain. Yeah, ma-hold ka na. Sinabi ko na, parang sinabi ko na huwag ka dyan, malalaglag ka dyan. Kaya pag mapupunta ka pa rin doon, hahatawin ka talaga. Sinabing malalaglag ka eh. Di ba, ma? So, pero nangyayari yan din sa amin. Graces eh. Graces yun actually. It's kumbaga, para sa ikaayos mo talaga yun eh. Amen. Kaya talagang may problema ka lang talagang young people sa utak pag nagmalaki ka dahil sa galon, ay medyo, pa-check ka. Oo, hindi na maganda yan. Yung mga anak namin, nandito na sa church yan. Sa akin, dito na lumaki. Pero mayroon pa rin ako talagang pinaglalaban para sa kanila. Talagang dumating din sa akin yan na talagang sa akin pa lang, sasalain ko na. Yeah. Gusto ko sa akin pa lang masakta na sila kasi alam ko kung paano mamalo yung tatay nila. At saka, sinasabi ko kay Brother Noel, kapag alam ko, tahimik na, okay na. Kumbaga, nabigyan ko ng action pagdating sa kanya. Pag hindi ko na talaga kaya, doon ko lang sasabihin. After report na yung ginagawa mo. After incident report na. Yeah. Pero totoo nun talaga, yun talagang graces pa yun eh. Matuturing mo pa na hindi yun parusa. Hindi mo titingnan siya talaga ng parusa eh. Huwag niyo kagalitan mga nanay niyo. Knowing that a mother just don't want you to be, to experience the final judgment. Totoo. Mas gugustuhin mo yung gano'n. Mas, sabi ko nga, kaya nga minsan, yun, nabanggit ko dati dito noon eh. Isa yun sa mga nakita ko nag-pop up sa Facebook na, na isang lalaki siya na vlog na siya sa Facebook na, kaya ko lang siya napanood at nasubaybayan ng konti dahil ipinagmamalaki niya ngayon yung mga batang 90s. Yung mga panahon ba namin na isa sa mga pinagmalaki niya doon, isa sa sinasabi niya na pinaliwanag niya doon yung sa side ng nanay. Ngayon, makikita mo, anak, dinidimanda daw yung nanay. Ngayon, pinapatulpo yung nanay. Kapag ka pinalo, ganito, ganyan. Hindi binigay yung gusto niya. Pero sa panahon namin, sabi niya, ganito. Pero sabi niya, parang siyang nag-educate. Yes. Dahil sa gano'n na daw ang isip ng maraming Correct. ngayon. Kaya actually, marami nga po, meron nga isa doon nakita ko nag-comment against nung sinabi niya, ay talagang nabugbog siya ng comment ng Batang 90s. Oo, nabugbog siya. Kumbaga yung millennial, talagang ginat-ngat, para sa kinaing buhay ko eh. Ang bira. Kaya sabi niya, sabi nga niyo, ang point ko lang dito, pinapakita ko na, makita ninyo dito na sa mga mothers, just do it with faith. Do it with faith according to God's plan. Lahat yan, pagdidisiplina, pag-aaruga, if you will base it on the faith according to God's plan, I'm sure, yung dulo po, mga kapatid, yan nga eh. If you're going to cultivate the faith, for sure, it will motivate. Amen. Yan ang laging tatandaan. If you're going to cultivate your faith, for sure, it will motivate. Nakita na natin sa mga testimonies last Sunday. At as I said, marami pa kayo na may ganung testimony. Hindi lang tayo magkakasya sa oras. Amen. Kaya nga, kapag may mga ganitong programa, join us in the comment section. As much as we can, babasahin po namin yan. Yes, sir. Final encouragement natin, ma. Sige po, basahin. Speaking of, may maganda pong sinishare si Miracle Blazado. Sabi niya, i-shortcut ko lang, mama, medyo mahaba. Pinangarap niyang magkaroon ng anak. So kahit nung may sakit siya, pinanalangin niya. At nung nagkaroon na siya ng anak, she end up being a single mom. So sa sobrang hirap, sobrang dilim, pero dahil sa church, unti-unti pong gumaan ang buhay ko. Yeah. Dahil mas napalapit ako kay God. Mas marami akong natutunan sa mga salita ng Diyos at dahil po sa church, nawala yung takot ko na palakihin ang anak ko kung maging mabuti ba akong ina at kahit hindi ko siya nabigyan ng kumpletong pamilya kasi kahit wala siyang ama, na ang Panginoon ang magsisilbi niyang ama hanggang paglaki. Amen. What an encouragement, Amen. Ma'am Miracle. Thank you for sharing your story po. Sa akin po, I'm so blessed. I would like to honor my mom is already in heaven for the faith that she has passed on to me. Na yun din yung pinapasa ko sa mga anak ko ngayon. At yun yung sinabi ni Brother Julian na, hindi ko nadugtong, kinat ko na yung testimony ko, pero sabi niya, nai-encourage siya sa faith na nakikita niya. Kasi every time na okay lang yan, lilipas din yan. So, yun na sabi ko na, kung yung faith talaga, I think I got it from my parents. Nakuha ko yun sa nanay ko, na talagang, sinasabi niya na,
i-keep mo yung pananampalataya mo because sa one day, yung faith na yan, magbubunga yan. At yung bunga na yun, it will always be for your own good. Kaya, mga nanay, huwag kayong mawala ng pag-asa. Lagi kayong manalangin kasi in the end, tsaka maganda po yung isulat nyo yung mga prayer request nyo, panalangin nyo kasi minsan, akala natin hindi na sinagot ng Diyos yung panalangin natin. Pero matagal na pala nating pinanalangin yun. Tapos later lang sinagot. Ay, sagot pala yun sa panalangin ko. Diba? Kaya para malaman mo kung gaano na kabuti yung Panginoon sa buhay mo, isulat mo ang mga ginawa ng Diyos sa buhay mo and that will keep your faith stronger every day. Ayun. Amen. Ma'am Cynthia. Katulad ka, karugtong to ng sinabi ni Sir Joe kanina na yung pagrespeto ng salita ng isang magulang. Ito ang sinabi. At lagi ko rin yan sinasabi sa mga anak ko. Sabi ko, kung ano man yung sinasabi ko ngayon, para sa inyo yan. At kung mayroong mga magulang na nagka-curse, may power ang tang ng magulang di ba? Ito yun din naman na sinabi dito sa Matthew 15. Sabi niya, For God commanded saying, Honor thy father and mother, and he that curseth father or mother, let him die the death. Pambihira, kamatayan ng katumbas ng pag-curse ninyo ng inyong mga magulang. Mahalin ninyo ang mga magulang. Walang magulang na nag-isip ng hindi maganda para sa kanilang mga anak. Kahit sa pinakahuling hibla na ng aming buhay, huling drop ng aming dugo, talagang kaya naming ialay yan sa inyo. Nung last Sunday nga na may fellowship kami, may mga kasama kami mga kabataan, sabi namin, kung kayo magkakaroon man ng mga sikreto, una niyong sasabihin sa mga nanay nyo, kasi ang nanay nyo, maaasahan nyo yan, hindi kayo niyang pababayaan, hindi niya kayo hahayaan na magkaroon ng kabigatan. Kasi ang first dapat ninyong maging best friend, ang pinaka-best ninyong maging kaibigan ay inyong mga nanay. Kaya sa mga kabataan, mga malalaki nga man, maging babae man, asahan nyo yung pagmamahal ng inyong ina. Amen. Amen, amen. Alam niyo, totoo po yan. Kasi wala nang tatalo pa ng kaibigan nyo. Huwag kayong maghanap ng best friend ninyo na hindi nyo kadugo. Napakasimple naman yun How can it be your best? Kung hindi nga yan, hindi nga yan na nagluwal sa'yo, hindi nga yan na nag-taste sa'yo for 9 months. How can it be best? Di ba? Hindi nga yan ang nagpakain sa'yo, hindi nga yan ang nagpakapuyat para sa'yo. Then they will be the best over your mothers. Medyo tagilid na kaisipan niya, young people. Pinapaalala ko lang katulad ng ipinaalala ni Pastor last Sunday sa inyo. Alright? Muli, para sa mga mothers na kasama po natin ngayong tanghali po na ito sa programa nating Baptist Lunch, thank you very much for joining us sa lahat ng mothers and wives sa North, South, East, and West Corner, and even sa atin pong mga nanonood na viewers worldwide and nationwide. And of course, ganun din po sa mga CSI family that are watching with us, thank you for being with us. Salamat sa mga pagsama niyo po sa amin sa ating talakayan about the blessing ng Jochebed or Hannah and Jochebed effect. Yan ang pinakamaganda po. At let's keep on, mothers, keep on cultivating your faith, and for sure it will motivate. Alright? Amen. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. And before that, Ma'am Marinelli, gusto ko lang, Ma'am Cynthia, i-encourage ang bawat isa. Pag meron din po kayo sa inyong pong mga area, ito po, gusto ko lang ipakita sa inyo yung mga ginagawa ng aming mga mothers sa area. Yan, may ganyan po kami sa area. Magnify your office. Yan. Wow. That email nanay mo. Yan, may isa pa yun, di ba? Yan. Wow. So, ilan pa lamang po yan. So, pinapagawa natin yan. Lahat ng ginawa. Pag ang nag-office, gaganda ng mga nanay, Yan. Bago mag-picture, nag-lipstick. Hindi nakaliptin. Pero yan nga sinabi ni Pastor office huwag niyong gagawin yung office nyo na hindi kayo nakakayos. Yeah. Hindi porket nagluluto lang kayo, magulo yung buhok nyo. Hindi porket kayo, nakaduster lang.
Di ba? It's your office. Sa susunod, sa ibang area naman, pakita natin dito yan. At I'm sure that it will be a blessing sa lahat ng mga nanunood ng mga mothers. Dahil abangan nyo na, ang last 2 Tuesdays natin, may mga guest na tayo. Hindi natin pagsasabayin kasi ubos oras yun eh. Isa-isa lang, di kaya na tayo. Pinagkakasya na nga natin. Hindi na nga tayo ngayon nagpa-part 2 kasi para makarami-rami tayo eh. So, we'll just make sure na bawat time na meron po kami sa inyo dito, may mapakitang guest, ebidensya po yan na totoo ang ating pinag-uusapan sa ating simbahan. Amen. Alright. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Thank you, Ma'am Cynthia, Ma'am Marinelli, and of course, our Blowing Pastor. Maraming salamat po sa pagsimula niyo ng programa po na ito. And of course, on top of all of this, lagi nating sinasabing, to God be the glory. Have a pleasant Tuesday afternoon. PSS students, keep your faith. See you next Tuesday!